Agad na lumabas si Alexander sa ospital. Suot-suot niya ang face mask at itim na sombredong dala-dala niya kanina. Disguise lamang yon para hindi siya makilala ni Kendricks in case na magkasalubong sila sa ospital. Nang makapasok siya sa kanyang kotse, kinuha niyang puting panyo na naglalaman ng hibla ng buhok ni Zenaya. Nang makitang intact pat nandun ito ay napahinga ng maluwag si Alexander. Yes, sigaw niya sa loob ng kotse. Tagumpay ang plano niya ngayong araw, wala na siyang inaksaya pang oras. Agad siyang pumunta sa isang malapit na ospital. Ayaw niyang magpa-test sa ospital ni Zenaya dahil baka mahalata siya ng mga tao doon. Iniiwasan pa naman niya ang baliw na Kendricks na yon. Hindi dahil sa takot siya, kung hindi dahil ayaw niyang mabatrip kapag nakita niyang pangit na pagmumukha nito. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang buhok sa isang maliit na plastic bag at dumiretso sa ospital. Nang makarating siya doon, ay dali-dali siyang pumunta sa department kung saan pine-perform ang DNA test. Kinuha sa kanya na isang nurse ang maliit na plastic na naglalaman ng buhok ni Zenaya at agad na pumasok sa isang silid upang trabahuhin ang pinapagawa niya. Malaki ang nagastos niya dito, ngunit wala siyang pakialam basta't malaman lang niya kung totoo bang pinsan niya si Zenaya Liza. Umupo siya sa gilid at naghintay ng resulta. Sa katunayan, ilang oras lamang ang hihintayin bago makuha ang resulta ng DNA test. Ganyan na ka-high-tech ang technology ngayon. Noon ay ilang araw pa bago lumabas ang resulta. Iyon nga lang sobrang mahal naman. Hindi naman siya pagmamayabang. Hindi yun afford ng isang ordinaryong tao. Subalit siya si Alexander Gomez Montecarlo. Meron siyang malaking koneksyon kung kaya't napakabilis lang ng proseso nito pagdating sa kanya. Matalik na kaibigan din niyang nagmamay-ari ng ospital kung kaya't naging VIP siya doon. Isa rin sa rason kung bakit ayaw niyang magpa-test sa ospital ni Zenaya. Huminga ng malalim si Alexander at matyagang naghintay. Habang umiikot ang orasan, ay mas nadadagdagan ng kabang nararamdaman niya. Pasilip-silip din siya sa loob ng silid at hindi mapakali. Paano kung hindi niya pinsan ang babae? Paano kung nagkamali lamang siya? Nagkataon lang ba na merong sinayang markang iyon? Subalit ang mga Monte Carlo lamang ang nagkakaroon ng markang Phoenix sa balat. Pero kung pinsan niya nga ito, masayang masaya siya. Subalit napapaisip siya sa mga kahihiyang ginawa niya sa harap ng babae. Paano niya na lamang haharapin si Zenaya Liza? Wala na siyang mukhang maihaharap kapag nagkaganon. Ilang oras ang nakalipas, ngunit wala pa ring resulta ng DNA test. Gusto na niya nga pumasok sa loob at pagsisigawan ng mga empleyado kung bakit ang tagal ng mga tong kumilos. Ngunit hindi naman siya ganun kabaliw para gawin yon. Sisilipin na sana niya ulit ang loob ng silid nang biglang bumukas ang pintuan nito. Wala namang inaksayang oras si Alexander. Agad siyang lumapit sa doktor. Kitang-kita niyang isang papel na hawak-hawak nito at nagtanong, Dr. Rossi, ano po ang resulta? Sobrang kinakabahan talagang nararamdaman niya. Halos marinig na nga niya ang tibok ng puso niya sa sandaling yon. Inilahad ng doktor ang papel sa kanya kung kaya't kinuha niya yon. Sumilay ang ngiti sa labi ng doktor. Congratulations, Mr. Montecarlo. Mukhang nahanap niyo ng pinsan niyo. You are 99% blood-related. Nang marinig ang sinabi ng doktor ay sandaling naistatwa si Alexander. Ilang minuto rin siyang nakatitig sa resulta at maluha-luhang nagsalita. Sa wakas, nahanap ko ng pinsan ko. Nahanap ko ng nawawala kong pinsan. Ilang taon na ang nakaraan. Tinapik ni Dr. Rossi ang balikat ni Alexander. Masaya ako para sa iyo, Alexander. Huwag kang mag-alala. Itong DNA test na ginawa natin, hindi ito makakalabas sa media. You can count on me. Maraming salamat, Dr. Rossi. Don't worry, I will triple my fee for this. Sabi niya habang nakatingin sa resulta. Hindi na kailangan. Marami na rin kayong naitulong ng asawa mo sa ospital na ito. O siya, maiwan na kita. Meron pa akong kikitaing pasyente ngayon. Congratulations ulit. Nakangiting sagot ni Dr. Rossi sa kanya. Si Dr. Rossi isa sa naging private doctor ng kanyang asawa. Naging matalik na rin na kaibigan nila, lalong-lalo ng asawa niya.
Matapos na makumpirmang resulta ay kaagad na bumalik si Alexander sa kanyang kotse at kinuha ang cellphone nito upang tumawag sa isa sa pinagkakatiwalaan niya. Ang matalik na kaibigan ng mga magulang nila, si Don Fausto. Nang makonektang tawag ay kaagad siyang nagsalita. Papa, nakita ko ng pinsan ko. Sa wakas, nakita ko na siya. Nang marinig yun ni natameming matandang lalaki, hindi makapaniwala sa sinabi ni Alexander. Mangiyak-iyak pa nga itong nagsalita. Ano? Ang pinsan mo, nahanap mo na? Totoo ba yan? Halo-halong nararamdaman ni Alexander sa mga oras na yon. Sobrang saya at the same time, naiiyak na rin. Ano raw ang sabi ni Alexander? Nahanap na niyang nawawalang pinsan niya? Narinig niya ang gulat na boses ng asawa ng Don. Rinig niya rin ang paghagulhol na matandang babae. Matapos na marinig ang magandang balitang sinabi niya. My God! Sister Salve! Ang anak mo nahanap na! Kung narito ka lang sana, ay alam kong matutuwa ka. Ang ina ni Zenaya ay namatay dahil sa isang malubhang sakit. Hindi lang yon, nabaliw pa ito dahil siya kakahanap ng nawawalang anak nito na si Sinaya. Araw-araw ay yakap-yakap nitong isang lampin na kung saan unang binili ng mag-asawa. Dahil sa sobrang stress at pamomroblema, ay lumala ang sakit nito na siyang pagkamatay ng kawawang Salve. Kalaunan, sumunod din ang ama ni Sinaya na si Don Simon dahil sa sobrang pag-iisip din. Hindi rin nakayanan na pati ang asawa'y nawala sa piling nito. Napalunok ng mariin si Alexander nang maalalang kawawang auntie at uncle niya. Huminga siya ng malalim saka napakurap-kurap upang pigilan ang pagluha. Paano niya kaya sasabihin kay Sinayang lahat ng ito? Saan siya magsisimula? Paano niya sasabihin na wala na itong aabot ang magulang o kapamilya kung hindi siya na lamang? Sobrang tuwang-tuwa kami dahil nahanap mo ng kaisa-isang pamilya mo, Alexander. Hindi kami makapaghintay na makitang anak na matalik naming kaibigan. Sana lamang ay maging malakas at handa siya sa malalaman niya. Alam mo ang ibig kong sabihin, Alexander. Seryosong sabi ng Don sa kanya. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa pinsan ko. Uunti-untiin ko na lamang hanggang sa maintindihan nito. Napakunot ang noon ni Sinaya na makitang tumatawag si Alexander sa kanya. Nang maalalang ginawa nito kanina'y napairap siya. Nakailang walkout na ito sa kanya at sobrang nakakawalang respeto yon. Sino ba naman ang taong may gustong inaalisan siya ng basta-basta? Ni walang sapat na rason kung bakit nagawa nito yon. Walang kwenta si Alexander at ayaw niya nang makita o makausap to. Sobrang naiinis siya sa aruganteng pag-uugali nito. Sa totoo lang, napagpasyahan ni Sinaya na patayin ang tawag ng lalaki. Wala siyang oras para kausapin ang gagong to. Akmang ibubulsa niya ng kanyang telepono nang mag-ring na naman ito. Sinilip niya ang screen at kagad na nakita niya ang pangalan ni Alexander. Ang lalaki ulit ang tumatawag sa kanya. Unti-unting nakaramdam ng inis si Sinaya kung kaya't pinatay niya ulit ang tawag. Kagad niyang ibinulsa ang telepono at nag-concentrate sa pagbabasa sa harap ng laptop. Meron siyang pinag-aaralang sakit ngayon at naghahanap siya ng lunas para dito. Subalit hindi talaga siya tinigilan ni Alexander. Tumawag pa talagang lalaki ulit sa kanya. Paulit-ulit na nagre-ring ang kanyang telepono kaya naman sobrang naingayan na siya. Hindi siya makapag-concentrate kapag sobrang ingay sa paligid. Hindi niya maintindihan kung bakit kulit ng kulit ang lalaki sa kanya. Hindi niya rin alam kung bakit tawag ng tawag pa ito sa kanya Ito naman ang unang nag-walk out. Habang magkausap sila kanina. Ano kayang pinaplano ng lalaking ito? Sumikit ang mga mata ni Sinaya nang humintong pagtunog ng kanyang telepono. Ngunit kaagad itong nag-ring ulit. Napahinga ng malalim si Sinaya. Kinuhang telepono at sinagot ang tawag ng gago. Mr. Monte Carlo, busy ako ngayon. Bakit bang kulit mo? Ano na naman ba ang kailangan mo? Sabihin mo na ngayon dahil nagmamadali ako. Tuloy-tuloy na sabi ni Sinaya sa lalaki. Nahinigan ang kanyang boses ng irita at pang-uuyam. Samantalang lumunok ng mariin si Alexander para bang may nakabarang bagay sa kanyang lalamunan at hirap siyang magsalita. Napatawag lamang ako upang sabihin sa iyo na tatanggapin ko ang deal na inoffer mo sa akin. Nang marinig ang sinabi ng lalaki, hindi mapigilan ni Sinayang mapatulala. Anong sabi mo? Narinig niya naman ang sinabi ng lalaki ngunit hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Noong nakaraan kasi alam niyang nagdadalawang isip pa ito at sa tingin nga niya, pinagtripan lamang siya ng lalaki.
Ngunit bakit napakadaling sabihin nitong tinatanggap na ito ang deal niya? Anong nangyari? Bakit nag-iba yata ang desisyon ng gagong to? Totoo ang sinasabi ko, Mrs. Anderson. Pinapangako ko sa'yo na hindi ko natutulungan si Kendricks Ford. Sana maniwala ka sa akin. Seryosong sabi ni Alexander nang ma-realize na para bang nagdududa ang babae. How come? Hindi ba't nagdadalawang isip ka? Gusto mong malaman ng rason kung bakit? Dahil nahanap ko ng nawawala kong pinsan. Yan ang dahilan kung bakit ayaw ko na makipagsabwatan sa baliw na lalaking yun. Nahihimigan ng pagka-excite at kasiyahan ng lalaki kung kaya't naniniwala si Sinaya na nagsasabi to ng totoo. Hindi naman niya maiwasan na magulat dahil nahanap na pala ng lalaki ang nawawala nitong pinsan. Besides, ito naman ang kahinaan ng lalaki kung kaya't tinatakot to ni Kendricks. Isa pa, huwag ka na rin mag-isip ng plano kung paano pabagsakin si Kendricks dahil ako nang bahala sa lalaking yun. Pinagbantaan niya ako na sasaktan ka, nasasaktan ng pinsan ko kung kaya't kailangan kong makapaghiganti sa lalaking yun. Pagbabayaran niya lahat ng pananakot niya sa akin, itataga ko talaga sa bato. Darating ang panahon na hindi na siya muling sisikatan ng araw. Itatapon ko siya sa impyerno. Nandilim ang mga mata ni Alexander nang maalalang mga pananakot ni Kendricks sa kanya. Talagang sobrang galit na galit ang nararamdaman niya. Nanginginig na rin ang kanyang katawan habang mahigpit ang hawak sa telepono. Hindi mo pwedeng gawin yon kay Kendricks, sabi ni Sinaya kung kahit napakulot ang noon ni Alexander. Sobrang nagtataka ang lalaki kung bakit nasabi yun ni Sinaya kaya napatanong siya. Bakit? Bakit hindi pwede? Dahil hindi ko pa napapatunayan kung si Kendricks Ford nga ba ang taong nanakit sa pamilya ko. Ngunit kung siya nga talagang taong yun, ako nang bahala sa lahat. Uulitin ko, we don't need your help, Mr. Montecarlo. Ang gusto ko lang ay wag mo na siyang tulungan pa. Yan lang, wala nang iba't dahil tinanggap mo ang deal ko. Sana'y maintindihan mong mga sinasabi ko sa'yo ngayon. You can't attack Kendricks Ford because we don't have strong evidence about him being the culprit. Huminga ng malalim si Sinaya at nagpatuloy. Pagkatapos kong malaman ang lahat at napatunay hindi si Kendricks ang taong nanakit sa pamilya ko. Hindi na kita pipigilan pa sa gagawin mo sa lalaki. You can have your revenge, but now, may gusto lang talaga akong masiguro. Huwag mo sanang hadlangan ng ginagawa ko. Kapag kasi may ginawa ka masama sa lalaking yun ngayon, lahat ng paghihirap namin ng asawa ko'y masasayang lang. Lahat ng impormasyon na inibistigahan ko tungkol sa lalaki ay tuluyang maglalaho. Naintindihan mo bang sinasabi ko, Mr. Montecarlo? Nang marinig ang paliwanag ni Sinaya ay sandali nag-isip ng malalim ang lalaki. Sandali siyang napangiwi bilang siya ay nailang nang marinig na tinawag siyang Mr. Montecarlo nito. Magpinsan naman sila kung kaya't pwede naman sigurong tawagin siyang kuya nito, hindi ba? Feeling niya tuloy ay hindi sila magkadugo. Sobrang naiilang na siya. Para ba silang nasa isang meeting kung umasta? Hindi siya komportable, lalo na't nalaman niyang si Sinayang nawawala niyang pinsan. Sandaling kumirot ang puso ni Alexander. Ilang taon na niyang gustong makita ang pinsan niya. Palagi niyang nai-imagine kung paano nga bang magiging pagtatagpo nila. Sa imagination niya ay yayakapin niya ito ng mahigpit at paulit-ulit na hihingi ng tawad dahil ngayon niya lang ito nakita sa hinabahaba ng panahon. Ngayon ay kasalanan niya kung bakit ganitong trato sa kanya ng babae. Dahil sinimulan niyang hindi respetuhin si Sinaya. Pabalang niyang palagi itong sagutin at hindi man lang sineseryoso. Talagang sobrang pinagsisisihan niyang naging kilos niya sa babae. Gusto niyang pagmumurahin ang sarili, ngunit wala na siyang magagawa pa. Nangyari nang hindi dapat mangyari. Napailing na lamang si Alexander. May panahon pa naman para bumawi sa pinsan niya at gagawin niyang lahat upang maging masaya lamang si Sinaya Lisa. Matapos sa mahabang katahimikan, ay dahan-dahang sumagot si Alexander sa kabilang linya. Wala naman kasi siyang choice kung anong gusto ng kanyang pinakamamahal na pinsan ay gagawin niya. Tinuturing niya rin to na kasing kapatid na. Kung anong gusto mo, then susundin ko to. Alam ko nang matigas ang ulo mo. Ano pa bang magagawa ko? Malambing na sabi ni Alexander kay Sinaya. Ang kanyang boses ay sobrang mahinahon. Gusto niyang malaman ng pinsan niya na kahit na anong gusto nito ay susuportahan niya at palagi niya itong poprotektahan. Kahit na anong mangyari, kahit na malayo pa rin ang loob niya at may awkwardness pa rin naramdaman ng bawat isa. Nang marinig ni Sinayang mahinahong boses ni Alexander, ay talagang sobrang nagtatakang babae. Nakakunot ang noon niya habang malalim na nag-iisip. Nakakapagtaka talaga ang ikinikilos na lalaking ito sa kanya.
Nang maalalang sinabi sa kanya ng lalaki noon, ay doon lang nagliwanag si Sinaya. Mukhang seryosong lalaking ito sa kanya. Talaga bang interesadong lalaki sa kanya? Nang ma-realize yon ay dumagdag pang pagkainis ni Sinaya kay Alexander. Mr. Monte Carlo, bakit ganyan ka magsalita? Hindi naman tayo close. Please speak formally. Huwag mo nang tangkain pang landiin ako dahil may asawa na ako at wala ka mapapala sa akin. Hindi na uso yung mga the moves mo. Alam ko na yan. Nandidiring sabi ni Sinaya sa lalaki. Napaawang ang labi ni Alexander na marinig ang sinabi ng babae. Hindi niya alam kung anong dapat sabihin dito. Na-misunderstood na naman kasi siya ni Sinaya. Unti-unting namulang kanyang pisngi at sandaling namanhid ang katawan. Halo-halong kanyang nararamdaman sa mga oras na yun. Kahiyan pati nakalungkutan. Subalit nang ibabaw ang kahiyang naramdaman niya mula sa babae. Napasabunot siya sa kanyang buhok dahil sa frustrations. Hindi niya alam kung ano nga bang dapat gawin sa mga oras na yon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa babaeng hindi naman niya ito nilalande. Dahil magkadugo sila. Magpinsan sila for heaven's sake. Bakit nga ba palagi siyang palpak pagdating sa pinsan niya? Kung ano-anong sinasabi niya talagang minamasama ng babae ito. Napailing na lamang si Alexander. Hindi pa ngayon ang panahong sasabihin ng totoo kay Sinaya dahil nariyan pa si Kendricks Ford. Dapat na maresolba na muna nilang problema sa lalaking yon. Sa oras na malaman ni Sinaya ang totoo tungkol sa identity nila, alam niyang matatanggap din siya nito at magiging normal na rin ang pakikitungo nila sa isa't isa. Napabuntong hininga si Alexander at nagsalita. Hindi mo ko naintindihan, Sinaya, ngunit sa tamang panahon ay maintindihan mo rin ako. Hindi kita nilalandi, yan ang totoo. Wala akong balak na agawin ka sa asawa mo. Ay, kalimutan mo na nga, hindi na kita istorbohin pa. Tumawag lang ako para sabihin sa yung naging desisyon ko siya. In-offer mong deal sa akin. Yun lang, mag-ingat ka palagi. Agad na pinuto ni Alexander ang tawag sa kanapabuga ng hangin. Marami pa siyang gustong sabihin at ipaliwanag sa babae. Ngunit mas maraming salita ang binibitawan niya ay mas mako-curious at magdududa si Sinaya sa kanya. Kaya napagpasya na lamang niya magpaalam sa babae kahit na gusto pa niya magtanong tungkol sa buhay nito. Kumusta ng babae sa nagdaang taon at kung sino-sinong kumukupkup sa pinsan niya para naman mapasalamatan niyang mga ito. Alam niyang inalagaan ng mga itong pinsan niya ng mabuti dahil tingnan mo nga naman ang karir ni Sinaya ngayon. Sobrang ganda at nakakamangha. Napangisi siya sa kanyang sarili. Hindi na nakapagtataka yon dahil may dugong Monte Carlo si Sinaya. Ang pamilyang Monte Carlo ay isa sa pinakamagaling, matalino at maabilidad na pamilya sa buong mundo. He's really damn excited na mas makilala pang pinsan niyang si Sinaya. Sa kabilang banda, natulala lamang si Sinaya sa harap ng telepono niya. Nakakunot pa rin ang noon ng babae at nakakaramdam ng sobrang kakaiba sa ikinikilos ng Monte Carlo na yon. Hindi niya alam kung ano nga bang pinaplano ng lalaking yon. Hindi niya rin maintindihan kung bakit sobrang nahihiya na ito sa kanya. Dati naman napaka-arugante ng ugali nito. Bakit nga ba nagbagong lalaking yon? Anong meron? Talaga bang gustong-gusto siya ng lalaki? Ilang beses niya na itong nireject at paulit-ulit na sinabing may asawa na siya. Ano pa ba ang gagawin niya para pumasok sa kukote nito na hindi siya interesado dito? Napailing na lamang si Sinaya at bumalik sa pag-aaral at pagbabasa sa files na nasa harapan niya. Mga hanggang sa hindi niya namalayan ang oras at mag-alas 5 na pala ng hapon. Agad siyang tumayo nang matapos na mag-ayos ng table niya. It's time to go home. Natutuwang bulong niya sa sarili. Kukunin na sana niyang kanyang maliit na bag na umilaw ang screen ng kanyang telepono. Kita niyang nagpadala ng mensahe ang kanyang asawa. Dali-dali niya itong binuksan habang excited na binasa ang mensahe. Wife, nasa ground floor na ako ng ospital. Hihintayin kita dito. Sabay na tayong umuwi. I love you. Nang mabasa ang mensahe ay mas lalong napangiti ng malapat si Sinaya. It was a short message pero kinikilig pa rin siya. Ang makitang naghihintay ang asawa mo sa labas ng working place mo ay talagang nakakalambot at nakakasaya ng puso. Kaagad siyang nag-reply sa asawa at mabilis na hinubad ang kanyang white coat. Saka isinabit yon sa hanging rack sa gilid ng office niya. Nang makababa ay kitang-kita niyang makintab at magandang sedan na nasisikatan ng araw. Yun ay pagmamay-ari ng kanyang asawa. Si Butler James na nasa gilid ng kalsada ay lumapit sa kanya upang kunin ang bag niya.
at pagbuksan siya ng pintuan ng kotse. Nang makaupo siya, ay biglang nakaramdam siya ng malambot sa kanyang puwetan at likuran. Doon niya lang nakitang maliit at malambot na una na inilagay ng asawa niya sa upuan ng kotse. Napalingon siya sa asawa na may pagtataka. Bakit? Hindi muna nagsalita si Joaquin. Seryoso tong nakatingin sa malambot na una na inilagay nito sa kanyang likuran at inadjust yon. Nabasa ko kasi sa libro na ang mga buntis daw ay madaling sumasakit ang likuran. Kung kaya't nag-research ako, sabi ng nabasa ko na mas komportable raw na lagyan ng unan ang likuran ng buntis, kung kaya't bumili ako ng malambot na unan kanina para sa'yo. Unti-unting lumambot ang puso ni Zenaya nang marinig yon sa lalaki. Napasandal siya sa una na inilagay sa kanya ni Joaquin, kung kaya't nakaramdam siya ng kaginhawaan. Napalingon siya sa asawa habang nakangiti. Maraming salamat, Habi. Napaka-sweet mo talaga sa akin. Matapos na sabihin yon ay yumuko si Zenaya para halikan ang labi ng asawa. Naistatwa naman si Joaquin at hindi kaagad nakareact sa ginawa ng babae sa kanya. Nang makauwi sa mansyon ay sinalubong ni Greta ang mag-asawang sina Joaquin at Zenaya. Inalalayan naman ni Butler James si Joaquin na makababa sa kotse, samantalang si Greta ay dire-diretsong binuksan ng pintuan para alalayan din si Zenaya. Napangiti si Zenaya kay Greta. Hindi mo na kailangang alalayan ako, Greta. Kaya ko naman ang sarili ko. Simula kasi nung nalaman ng dalaga na buntis siya, ay ultimo pagbaba ng hagdan o hindi kay pagbaba ng kotse ay inaalalayan pa siya ng dalaga. Sabi po kasi ni Kuya Kit, dapat palagi ko kayong inaalalayan. Isa pa, sinasanay ko ng sarili ko, Ate Zenaya. Alam kong darating ang araw kapag malaki ng tiyan mo. Gagawin ko rin naman ito. Alam mo naman ng mga buntis kapag lumaki ng tiyan, ay hirap itong gumalaw-galaw. Hayaan mo na ako, Ate Zenaya. Gusto kong ginagawa ko. Paliwanag ni Greta kung kaya't napailing si Zenaya. Nang makababa si Zenaya sa kotse ay nilapitan niyang asawa at siya ang tumulak sa wheelchair nito. Nga pala, Ate Zenaya at Kuya Kit, nakahanda na pong hapunan ninyo. Pwede na po kayong dumiretso sa dining area para kumain. Paalala ni Greta. Salamat, Greta. Sumabay ka na sa amin ng kuya mo. Lingong sagot ni Zenaya sa dalaga. Umiling si Greta sa kanginitian ng matamis si Zenaya. Naku, mamaya na po ko, ate. May kailangan lang po kong unahin muna. Isa pa, busog pa naman po ako. Tumango na lamang siya bilang sagot at dahan-dahang itinulak ang wheelchair ni Joaquin papunta sa dining area. Simula nung nalaman nilang pregnant siya, sobrang sela na rin ang taste buds niya, pati na ang kanyang pang-amoy. Yung mga paborito nga niyang pagkain dati, ngayon ayaw na niya. Napaka-weird din ang panlasa niya. Nung nag-crave nga siya ng mangga, gusto niyang isawsaw to sa ketchup. Weird man sa panlasa ng iba, ngunit hindi niya alam kung bakit sarap na sarap siya. Iwas na rin siya sa mga pagkaing malalansa, kung kaya't hindi muna sila kumakain ng seafoods ng asawa. Talagang naban ang malalansang pagkain sa mansyon nila. At nang malaman yun ni Joaquin, talagang sinabi nito kay Greta na iwasan ng mga malalansang pagkain dahil nasusuka siya dito. Tanging mga masusustansyang pagkain na lamang like gulay at karne ang inihahain ng dalaga. Araw-araw nga'y nagre-request si Joaquin ng isang putahe kay Greta na talagang magugustuhan ni Zenaya. Ngunit minsan ay walang ganang kumain si Zenaya. Tanging gatas at prutas lamang ang iniinom ng babae. Minsan nga'y nakakalahati lamang ng rice ang babae. Ngayon ang putahing niluto ni Greta ay ang paboritong steak ni Zenaya. Hindi malansa, kung kaya't okay lang na ihain yon sa babae. Hiniwa ni Zenaya ang steak na nasa harapan niya at kagad na isinubo yon sa kanyang bibig. Napapapikit pa siya habang ninanamnam ang juiciness ng karne. Ngunit ilang subo pa lang ang nakakain niya ay agad na kumunot ang kanyang noo. Napangiwi hanggang sa nakaramdam siya ng hilo. Nagsimot lang mamutlang mukha ni Zenaya. Napatakip siya ng bibig dahil naramdaman niyang ilalabas niyang nakain niya. Kaagad siyang tumayo at dali-daling pumunta sa sink. Nang makitang nangyari, hindi maiwasang sumikip ang puso ni Joaquin. Kapag nakikita niyang asawa na nasa ganitong sitwasyon, ay nasasaktan siya. Alam niyang mahirap ang pagbubuntis. Paano niya nalaman? Dahil nagbabasa siya ng mga forum about doon. Sa katunayan, doon din niya nalaman na sumasakit din palaging likod ng mga mommies. Nang makitang panay pa ang suka ng asawa ay nilapitan na niya ito. Hinimasimas ng likuran ng asawa habang nasasaktan tinitignan ng babae. Wife, let's go to the hospital. Sobrang nag-aalala si Joaquin dahil panay pa rin na suka ng asawa niya. Ngunit umiling lamang ang babae. Nang mahimasmasan ay nagmumug at naghugas ng kamay. Nginitian lamang ng babae si Joaquin, may hinang nagsalita.
Wag na, Habi. Okay lang ako. This is normal. Konting pahinga lang ay okay na ako. Nakaramdam ng frustration si Joaquin dahil wala siyang magawa para sa asawa. Kung pwede nga lang niyang kunin ang nararamdaman ni Sinaya ay ginawa niya na. Ngayon lang siya nakaramdam ng panghihina. Napahinga siya ng malalim at nilipat ang tingin sa umbok na tiyan ng asawa. Ang baby natin, binibigyan na tayo ng problema. He really knows how to hurt her mother. Napapailing na sabi ni Joaquin. Salamat, wife. Kung may magagawa lang ako to ease your pain, but don't worry, I am always here for you. Nahimigan ng lambing ang boses ni Joaquin, kung kaya't nalusaw na naman ang puso ni Zinaya. Kinuha ng lalaki ang isang panyong nasa bulsa niya, hinila pababa. Ang asawa upang umupo sa kandungan niya at dahan-dahang pinunasan ng basang bibig ng asawa. Dahan-dahan ang kilos ng lalaki na para bang mamahalin siyang bagay na konting galaw lang ay mababasag o masisira to. I know wala ka namang gana matapos mo magsuka. Let's go upstairs. Pagod ka na and you need to take a rest. Patuloy pa ng lalaki. Pero hindi ka pa tapos kumain. I'll wait for you. No wife, you need to take a rest. Busog na ako. Putol ni Joaquin kung kaya't wala nang nagawang babae. At sumang-ayon na lamang nang makarating sila sa kwarto ay kaagad na humiga si Sinaya sa malambot na kama dahil sobrang nahihilo talaga siya. Inaantok din siya kung kaya't napapapikit at hikab ang babae. Nakita yun ni Joaquin kung kaya't hinayaan na lamang niyang asawa na makapagpahinga't hindi na inistorbo pa. Babalik ulit ako mamaya, hindi na muna kita istorbohin. Magpahinga ka na lang muna wife, okay? If you need something, tawagin mo lang ako. Paalam ni Joaquin sa asawa. Humikab ulit si Sinaya at napatango. Kinuha ni Joaquin ang kumot saka pinulupot yon sa asawa. Bago pa man siya umalis ay hinalikan niya na munang noon ni Sinaya saka napatitig sa maamo nitong mukha. Nang marinig ang malalim na paghinga ng asawa ay alam na niyang tulog na ito. Doon lamang siya dahan-dahang lumabas sa kwarto nila. Rinig niyang pagtunog ng kanyang tiyan nang makalabas siya sa kwarto. Hinawakan niya ito, tsaka napangiwi. Gutom pa siya at kailangan niyang kumain. Mamaya dadalhan na lamang niya ng sopa sa Sinaya para naman magkalaman ang tiyan nito.